Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa ating channel na Buhay Misyonaryo. Kung bago ka dito, ako nga pala si Joma Romance and dito tayo nagbabahagi ng encouragement mula sa Word of God. Ngayong araw, pag-uusapan natin faith over fear. Paano tayo mananatiling matatag kahit na puno ng takot ang paligid natin? Kung may pinagdadaanan ka ngayon, I believe this message is for you. Stay with me until the end and I will pray for you. So, let's open our Bible to Isaiah 41:10. Kung hawak mo yung Biblia, buksan mo po sa Isaiah 41:10. Babasahin ko po sa English. Sabi po doon, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God." Sabi naman po sa Tagalog, "Huwag kang matakot kasi kasama mo ako. Huwag kang panghihinaan ng loob. Ako ang iyong Diyos, palalakasin kita at tutulungan, aalalayan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kanang kamay." So, isa-isahin po natin yung mga aral po mula po sa tekstong ating binasa. Una, presence ni God ang pangunahing source ng peace. Alam mo ba na God repeated, "Do not fear," more than 300 times sa Bible? Why? Kasi alam niya na tayo bilang tao, madaling matakot sa future. Madali tayo matakot sa future. Anong gagawin natin bukas? Ano yung magiging kinabukasan ng anak natin? Kung meron kang anak, ano yung magiging future ko kung estudyante ka? So, hindi natin alam. Kaya tayo ay natatakot paminsan-minsan sa future kapag iniisip natin anong mangyayari sa inaharap natin. O natatakot tayo, baka magkaroon tayo ng sakit. O sa sakit, isang sakit na walang lunas, katulad ng cancer. Talagang makakapag-survive ka na lang diyan. Pero ang dami natin takot, katulad sa mga sakit, takot tayo, lalo na nung panahon ng pandemic. Ba kung naalala niyo po, talagang takot na takot ang maraming taong magkasakit at maraming mga tao ang nagkasakit at nawala ng buhay dahil sa pandemic. So, ano pa, takot sa failure. Takot ka magkamali sa buhay, pwede rin po 'yun. At takot ka, no, na ah, sa na magkamali ka ng pinili mong landasin sa buhay. Minsan natatakot tayo sa problema, pero paalala ni Lord, hindi ka nag-iisa. Kapag alam mong kasama mo siya, kahit gaano kahirap, may kapayapaan pa rin. Pero sinabi ng Diyos sa atin, "I am with you." Hindi mo kailangan na harapin ang problema mag-isa. Kasi kasama po natin ang Diyos. Alam niyo po, naranasan ko rin ito noon. Sa panahon na nagkasakit yung nanay ko, tatay ko, yung kapatid ko. Yung panahon na yan, wala kang source of income. Meron man, pero siguro maliit lang. And ah, hindi ka makatulong sa mga pambayad ng bills. Pero ang tangi ko lang nagawa sa Diyos ay manalangin at magtiwala sa Kanya. At binigyan niya ako ng wisdom para makatulong sa pamilya, sa ibang tao. At pinanghawakan po natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan at papabayaan. Unang-una, sabi ko po nga natin kanina, presence ni Lord ang pangunahing source ng peace. Siya yung unang pangunahing source ng peace natin, ang ating Panginoon. Pangalawa, si Lord ang source ng lakas at tulong. Sabi nga doon, 'di ba, sa teksto, palalakasin kita at tutulungan. Ayun po yung pangako ni Lord. Sabi niya, palalakasin kita at tutulungan kita kahit anuman ang pagdaanan mo. Di mo kailangan kayanin mag-isa. Si God mismo ang nagsabi, bibigyan kita ng strength at tutulungan kita. Bibigyan kita ng lakas at tutulungan kita. Kung feeling mo wala ka ng lakas ngayon at kung feeling mo parang gusto mo mag-reserve ng lakas sa buong buwan or buong week, pero hindi, araw-araw bago yung kalakasan na binibigay po sa atin ng Diyos. Sabi niya, tutulungan kita kung iniisip mo, wala nang tumutulong sa iyo, ang Panginoon ang tutulong po sa atin. Hindi lang words si Lord yun, pero promise ito mula sa Diyos. Hindi lang salita ito, basta-basta salita ito. Pero pangako ito mula sa Diyos mismo. Sa Kanya mismo nang galing, pangako niya, gagawin niya. Lahat ng mga pangako ni Lord,
hindi napapako, lahat mapupulfill. Do you know that 8,000 promises in the Bible na ready to claim every time you read the Bible, every time na nakikita natin ito sa ating mga panalangin na pwede natin ipanalangin po sa Kanya kasi mula po ito sa salita ng Diyos. Na, alam niyo po, may tendency din na kaya rin natin mag-isa. Ayaw natin lumapit sa Diyos. May tendency na ayaw natin ibigay yung mga bagay na binibitbit natin, dinadala natin. Akala natin ah, kaya na natin mag-isa. Di ba? Hindi na natin kailangan ng lakas at tulong ng Diyos. Diba? Lalo na akala natin magaling tayo kaysa sa Diyos. Diba? Minsan ganun. Kasi matalino tayo, pwedeng matalino tayo kasi iniisip natin, kaya na natin, madiskarte tayo sa buhay, nakakadiskarte tayo ng pera kung kailan gusto natin. O meron tayong mga abilidad na pwedeng gamitin para kumita ng pera, para gawin mo yun, para hindi ka na umasa sa Diyos. Minsan, ba kaya tayo nagkakaroon ng pagsubok kasi gusto ng Panginoon na mas lalo pa tayo magtiwala sa Kanya. At kung minsan, nangyayari yung mga bagay na pinagdadaanan natin ngayon, sinasabi ni Lord, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Di ba? Huwag natin kayanin mag-isa kasi may tendency talaga kahit sino, meron siyang abilidad o talino o diskarte na pwedeng gawin para hindi na siya umasa sa Diyos. Pero dito, kaya pinapakita dito ng Panginoon, na sa Kanya mismo manggagaling ang lakas at tutulungan kita. Sabi ng Panginoon, palalakasin kita at tutulungan kita para ma-accomplish mo kung ano man po yung pinapagawa po sa atin ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng palakasan ba, ng bawat isa sa ating mananampalataya. At mas higit, mas kailangan natin ng kalakasan mula sa ating Panginoon. Ayun po yung pangalawa. Pangatlo, aalalayan kita sa matuwid kong kanang kamay. Diba? Diba? Secure ka sa matibay at matuwid na kamay ng Diyos. Pangatlo, secure ka sa matibay at matuwid na kamay ng Diyos. Ang kanang kamay, yung kanang kamay ng Diyos ay simbolo ng kapangyarihan at katapatan. Ibig sabihin, alalayang kanya with strength at sa tamang paraan, hindi sa maling paraan, pero sa tamang paraan na gusto na ibigay sa atin ng Diyos. Hindi kanya hindi kanya papabayaan, di ba? Di ba sa araw-araw ng buhay natin sa pamilya, sa negosyo, sa ministry, sa trabaho, kahit sa anong aspeto ng buhay natin. Sabi ng Diyos, aalalayan kita sa matuwid kong kanang kamay. Di ba yung secure ka sa matibay at matuwid na kanang kamay po ng Diyos. Napakahalaga po nun. So ngayon po, tayo po ay mananalangin. Lord, salamat po sa paalala nyo na hindi namin kailangan matakot. Palakasin nyo kami, ilayo kami sa mga bagay na maglalayo po sa amin sa inyo, Panginoon. Naniniwala po kami ngayong araw na to na meron kang ginagawa sa buhay namin. Kasi po yung mga takot at mga pangamba po namin, pipiliin po namin na magtiwala sa inyo. In Jesus' name, amen and amen. If this devotional message encourage you, don't forget to like and share and subscribe para marami pa tayong pag-usapan tungkol sa Word of God. So comment below kung ano yung verse na nagpapalakas ng loob mo lately. At palagi po nating tatandaan na mahal na mahal po tayo ng Diyos. Maraming pong salamat. God bless everyone.